paano ba natin ipaliliwanag yung stress mula sa pananaw ng isang Kristiyano? Sige nga. Ayan, tama po yan kasi baka may nakikinig. Doktor ba yan si Pastor? Baka hindi naman, again, hindi po to yung medical definition ng stress. Ano? Ang pag-usapan po natin yung stress in a biblical perspective. Now, pag sinabi po nating biblical perspective, now, ano lang po, there's no such thing as stress-free life. Kasi sabi nga ni Lord, si Jesus mismo, in this world, you'll have trouble. So, kumbaga, hanggat buhay ka, you're gonna face stress and challenges. Now, the question is, paano mo bang hinahandle tong mga ganitong stress sa buhay? Pag sinabi po nating stress, sa biblical perspective, ito po ay resulta when you're trying to be in control of the situation without God in the picture. Nag-a-arise po ito pagka nafe-feel natin we're burdened or overwhelmed tayo ng mga challenges. Kaya po nagli-lead siya sa fear, anxiety, and madalas, exhaustion, napapagod. Now, let me remind you, hindi po ngunit wala naman akong kasalanan ginagawa, Pastor. Hindi na, ba't ako na-stress pa rin? Alam niyo po, ang classic example sa Bible ay ang magkapatid na si Martha at si Mary. Alam mo, Cheryl, sila parang nakikita ko yung bahay nila kasi tatlo magkakapatid to. Yung best friend ni Jesus, si Lazarus, yung namatay na nabuhay, na binuhay ni Jesus, si Martha and si Mary. Tingin ko halfway house tong bahay nila eh. Pag magta-travel si Jesus, doon magpapahinga and all. So one time si Jesus nandun sa bahay na tong magkapatid and Mary was so, alam mo yon, sobra siyang busy serving Jesus. At remind ko lang po sa mga nakikinig sa atin, minsan busy tayo sa church. We're too busy doing a lot of things for God. We feel like, kaka-stress to. Asher ako sa umaga, nasa kids church ako sa hapon, may Bible study MWF, pag TTHS, humahayo kami, nagmi-mission sa mga mahihirap. And sometimes, ang dami nating ginagawa and feeling natin, para naman kay Lord to, ba't ako na-stress? Baka nasa Martha syndrome tayo, na tayo po ay sobrang stress in church ministry or hindi stress. Maring you just want to provide for your family. Yung taxi driver na nakikinig ngayon, parang 16 hours kang namamasada at parang feeling mo, mabuti naman ginagawa ko. Nagsoli pa ako ng pitaka na nahulog sa isang araw. Bakit parang ang dami ko pa ring fears and anxiety despite doing what needs to be done. Now, si Martha po, kwento ko lang yung backstory, sinisi niya si Jesus. Sabi niya, Jesus, tingnan mo yung kapatid ko, si Mary, nakaupo lang sa paanan mo. Kasi si Jesus was teaching. At konting cultural background lang po, nung mga panahon na yun, ng mga babae, hindi naman talaga entitled to learn or maging rabbi one day o teacher. Kaya mga babae, mostly nasa gawaing bahay sila. Pero si Mary, ang ginawa, naupo sa paanan ni Jesus habang nagtuturo yung rabbi o teacher, si Jesus. That was, odd-putting lang yun. Bakit ka nakaupo dyan? Babae ka. Maghanda ka rito, mag-igib ka ng tubig, patayin mo yung manok doon and all. And so si Martha, sinisi niya si Jesus. Wala ka bang pakialam, Jesus? Ako pagod na pagod to serve you. Itong kapatid ko, nakaupo sa paanan mo. So pag tinignan niyo po ito, nai-stress siya. Share ko lang po yung mga causes of stress. Workload and responsibility. Sino sa inyo rito? Call center ka sa gabi, sumasideline ka pa sa araw na nagtitinda ng mga leche plan ng Pasko and all. So you feel overwhelmed by work. Ayan. Number 2, financial issues. Sino po rito yung mas takot ka sa katapusan ng buwan kaysa katapusan ng mundo? Pecha de peligro na kasi. Mga taga-London. London? Loan dito, London. Ang daming loan. Tapos, takot kay Judith. Pagka end ng month, Judith. Alam mo Judith? Ano? Mga due date, okay? Due date. Oo so, nga. ano yung mga causes? Workload and responsibilities, financial issues. Another thing po na madalas makadala ng stress, relationships. Kanina nakikinig lang ako kay Senator Tulfo ng mga ini-interview, relationship, loved ones, kaibigan, kapatid, asawa. Yan. Health problems. If you're facing matinding health problems, nagkikimo ka, nagda-dialysis, magkakos po yan ng stress. Another thing, uncertainty po ng future. Nako, eto, Cheryl, madalas to yung ano mangyari bukas. Ang dami nating what ifs.
And then, lastly, comparison and social pressure. Dahil nauso yung mga social media na yan, alam mo yung kinakain ng kaibigan mo real time. Siba, nasa Boracay, nagpapainit doon sa araw. Ikaw, nakabilad dito sa Maynila, sa traffic and all. So, pag-browse mo ng social media mo, nakita mo, ang sarap naman ng buhay sa Japan ng mga to. Ako, ganito. When we tend to compare, and then tayo po nai-stress. So, those are some causes of stress. Balik tayo kay Martha. When we feel we want to be in control of everything, ang reality we're not. Ang tendency po, sisisihin pa natin si Lord at the end. And let me share some insight lang po. Ano nangyari dito kay Martha? Ano sinabi niya? Jesus, wala ka bang pakialam sa akin? Itong si Mary, nakaupo sa paanan mo. Tapos ako, silbi ng silbi sa'yo. You know what Jesus said? Para po sa mga bago natin tunghayan yung pangalawang tanong ni ating Cheryl. Gusto ko lang kayong bigyan ng foundation, what causes stress. Sabi po ni Jesus kay Martha, Martha, Martha. Alam niyo po, pag inuulit sa Bible, ibig sabihin, makinig ka. Kasi wala pang bold letters that time. Pag inuulit ang salita, it means makinig kang mabuti. Sabi ni Jesus kay Martha, 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 you are worried and upset about many things. But only one thing is needed. And your sister Mary chose the right one. E sabi ni Jesus, at hindi na makukuha sa kanya yon. Ano yung one thing na yon? Eto po, dito nagkakatalo bago natin sagutin yung ibang tanong. Ang one thing that is needed is number one, knowing that you are not in control. May sakit ka. Nai-stress ka. Gagaling ka ba kung na-stress ka? Dadagdagan pa nga sakit mo eh. Yung tuition ng anak mo, wala. Ngayong katapusan ng buwan. Nag-worry ka. Nag-anxiety ka. Madadagdagan ba yung pera sa bank account mo para pang tuition anak mo? Kaya sabi ni Jesus, do not worry about tomorrow. Kasi ang dami ng problema ng bukas. Yung ngayon, harapin na lang natin. So, sabi ni Jesus kay Martha, ang dami mong problema, Martha. Isa lang kailangan. Number one, intindihin mo na hindi ikaw in control. I am in control. At yung kapatid mo, pinili ang tama to be in my presence. So, Cheryl, to answer your question, bakit na-stress ang tao in terms of Christian aspect? When we want to be in control of the outcome, alright, and we shut Jesus out of the picture. Jesus, diyan ka muna. Didiskartihan ko lang tong negosyo na to. Diyan ka lang, magta-tights naman ako, so huwag mo nang tingnan kung mag-under the table ako, mandadaya ako sa tax. Pero Jesus, diyan ka lang, sa linggo kakausapin kita. Cheryl? Ang hirap, no? Ang yung hirap. Martha na dapat, parang yung know that you are not in control. Ang hirap nun. Kasi bilang isang human being, mga kapatid, Yes. nasa atin yan eh. We want every time we're in control, every time we're in a situation. In fact, Cheryl, It's so hard to let go na parang, hindi ka makali. di ba ang default natin, pag may problema, sino connection mo doon? Sa ano agad ang takbuhan natin? Agad tao. May kakilala ka ba sa ganon? Si General ganon, si Department of ganon, ganyan. Ang default natin, instead of praying, we default to, sino kilala ko? Ano yung magagawa ko? Magkano pera sa bangko? Okay? So, kaya tayo nararatel. So, sinasabi ba natin, Pastor Jeff, kailangan, pag may dumating na isang sitwasyon, sandali muna, wag muna tayo magre-react. Kalma, let's pray, let's ask for guidance para mas makapag-isip tayo ng tama, ng dapat nating gagawin. Hindi naman dapat na, Lord, ikaw pa lang in control. Sige, bahala ka na. Pumetiks-petiks ka na lang. Hindi po gano'n, Ay, wag tayong pilosopo. Hindi po gano'n ang ibig sabihin. May natumbok po yung aking kapatid dito, no? Yung kasi sinabi sa Bible, wait and see. And sometimes sabi sa Bible, be still and know that I am God. Ang tendency po, ang idea natin, waiting time is wasted time. Maghihintay ako habang yung anak ko walang tuition. Maghihintay ako habang stage 3 cancer yung nanay ko. We sometimes think po, yung waiting on God is a wasted time. Kasi nga, we're creature of, result-oriented tayo Gusto natin, something's happening Lalo na in this day and age ng social media, dapat laging may ganap, laging may nangyayari. Si God sabi, kalma ka lang. Ako may control ng ending, kaya nga ako Alpha and Omega. Ako may control ng beginning and the end. Ang problema, when we think, yung sinabi ni Cheryl,
hihiga lang ako, parang one tamad. Bahala ka na. Waiting Sabi mo, time. ikaw eh. Yes. Diba? Sa waiting time, number 1, sagutin ko lang po kay Shellen as we go on. Number 1, cast your burden on God. Sabi po sa 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Mahirap pong mag-cast o magtiwala, ipagkatiwala ang iyong concern sa taong wala namang palang pakialam sa'yo. Kunyari, may problema ka. Yung mister mo, walang kwenta. Pabayang asawa, pabayang tatay. How can you cast your burden sa isang irresponsableng tatay o asawa? Tama? Parang, hindi ko ikakas dyan. Isusugal lang niya yung konting pera o walang magagawa yan. Pero sabi sa 1 Peter 5:7, ayan, nasa screen natin, ibigay mo lahat kay Lord, yung takot mo, yung fear mo, carry ni Lord yan. Bakit? The reason was stated, because He cares for you. Pag wala kang relasyon sa Diyos, hindi mo kayang gawin yan. Sandali. Hindi mo mararamdaman yun eh. Ako didiskarte. Cheryl, yung buhay mo before God. May nangyari ba sa yung ikaw ang dumidiskarte, nai-stress ka when things are not happening? Ipipilit mo lahat ng gusto mo. Na to the point na hindi na bukas yung isip mo na itong option to or itong option to. Parang ikaw lang ang tama. Wala kang panahon na huminga, mag-isip, and mag-reflect na ano nga ba ang sinasabi ni Lord. Na ipinipilit natin kahit na thinking natin yun ng tama eh. Hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos. Ganun ako before. May blind spots pa naman tayo. Ganun ako before. Now, talagang okay, kalma. Parang we need to listen to Him. What is He saying? What is He saying? 'Di ba? Kasi when you're nagre-react ka kaagad, 'di ba, kating-kati ka, nasa-stress ka, hindi mo maririnig ang Panginoon eh. So, that I have learned, pero hindi din overnight. But nung nagkakaroon o tumatatag yung relasyon ko sa Panginoon, nag-a-adjust lang automatically eh. Hindi ako nag-e-effort na. Saka yung provision, kinikwento kasi sa akin at si Cheryl mismo, Pastor, yung provision ni Lord, sa right timing, di ba? Yung may mga pagkakataon na, saan ang galing yun? Oo. Yes. May mga times na parang hindi ko deserve to. Kaya pala may paglalaanan. Hinanda na ako ni Lord. Amen. May biglang blessing. Bakit kaya? Yung pala may panggagalingan. Correct. And yun ang lagi ko din dapat natin na whatever blessings that we have, binibigay yan ni Lord to be shared. Amen. Mga kapatid, hindi para lang ibulsa or lalo pa nating maging selfish po tayo. Yan. There's a purpose. There's a purpose. And tinitignan tayo ni Lord, ano kayang gagawin nitong taong to sa blessing na natanggap niya ngayon. Diba? So, andyan yan lagi, 24/7. Yeah. Hanggang paghilik natin, binabantayan tayo ni Lord. Yeah. Idagdag ko lang doon po kay Cheryl kasi nga, yung sinasabi niya ni Cheryl na kalma ka lang. Ang tendency po kasi nga natin, gumawa agad ng paraan, paano solusyon and all. Pagka po sinabing waiting on God, doesn't mean nakakalma ka na, nakahilata. No, we are praying, right? We are listening, di ba? We're hearing from God. Kasi nga po, pag marami tayong noises na naririnig, opinion ni ganon, ganyan, ay nangyari na sa akin to dati. Ang tendency natin, hindi tayo nakakapakinig kay Lord. Si Lord minsan sa still small voice, a word of God. Ganito pala nangyari sa mga Old Testament kings nung kinaharap nila to. Lord, are you speaking to me? So when you are waiting, hindi po siya wasted time because, you're praying. You're meditating on the word of God. You're hearing from God. And then hindi lang po yun. When you're surrounded with godly men and women, minsan, yung blind spot mo kasi, ang tendency mo, kampihan yung opinion mo eh. Hindi na. Pero minsan may isa lang akong kaibigan, Jeff, parang yung desisyon mo na yan, magsasuffer yata yung ganito, ganyan. Hindi ko nakita yung angulo na yun. So pag may mga godly men and women ka sa paligid mo, na objectively, they're gonna look at the picture, okay, para silang nasa macro point of view. Naku, Pastor, pag dinesisyonan mo ng ganyan niya, mukhang tagilid yan. So, and then you'll hear from God, sige Lord, even if it doesn't make sense, I'm gonna do this. Sure yan? Yun kanina yung sa stress, diba, na hindi naman ipinangako ni Lord na hindi tayo makakarandam ng stress. Alright, correct. But He is guiding us. We are guided on how we should
battle or face yung mga stress, 'di ba? Huwag tayong ma-stress. Kumalma Yes. ka lang. Ayan. Pero ayan, Pastor Jeff, paano mababalanse? Kasi 'di ba, minsan 'yan ang yung pinagsisimulan natin Tama. ng stress. Okay muna. Paano natin haharapin ang stress gamit ang pananampalataya sa Diyos? Correct. Nasimulan na natin kanina, Cheryl, na unang-una, kailangan talaga clear sa'yo. Lord, ikaw ang in control ng lahat, hindi ako. So pag na-clear mo na yon, okay, matuto tayong magdasal. Sabi sa Bible, do not be anxious about anything. Sabi, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, i-present mo rin request mo kay Lord. Alam niyo po, lahat ng problema niyo kaya ni Lord yan. Ang tanong lang, pinangungunahan mo ba ng takot? Kasi pag nauna yung takot, hindi pwede mag-coexist po ang faith at fear. Para silang siso. Ano yung siso na sa playground? Pag mataas ang fear, mababa ang faith. Pag mataas ang faith, nawawala ang fear. Oo. Kaya sabi, hindi pwedeng pareho silang pantay. Alam mo, nagtitiwala ako sa Diyos, pero takot ako. Baka, sabi ni Lord, hindi, isa lang talaga piliin mo. May tiwala ka sa akin, o natatakot ka, pinaliliit mo ko. Kaya sabi, do not be anxious. Huwag daw tayong matakot. This is a command sa Philippians 4:6-7. Huwag kang matakot about anything. Kaya lang sabi dito, i-present mo sa akin, anak, in prayer, in petition, with thanksgiving. And ang ganda ng promise, tinan nyo sa screen nyo. And the peace of God, which transcends all understanding. Hindi sinabing, and the solution of God, and the cancer will be gone. Ibibigay sa'yo ni Lord peace. Hindi solusyon na, ay salamat na walay cancer. Ay salamat meron na si Junjun tuition. Ay salamat yung no. Bibigyan ka ni Lord ng peace in the midst of a storm. Kaya sabi dito, which transcends all understanding. Sometimes it doesn't make sense yung solusyon niya. Pastor, ang dami ko ng problema sa pera, magbibigay pa ako sa tao na nangailangan. Ganyan si Lord. Tinitingnan niya kung sa maliit na bagay, tatras ka. Ang ganda ng last part of the verse, will guard your hearts. Kasi yung puso natin ang lagi namumblema, puso natin simulan ng stress, babantayan daw niya yung puso natin, and your minds, sabi dito, in Christ Jesus. So mga kapatid, I think ang key dito is, meron ka bang tiwala sa Diyos na Ama mo sa langit, na, Lord, pinagdasal ko na to, naniniwala ako. Isa pang classic example ng faith, yung magsasaka na nagtanim ng buto, kunyari, palay. Hindi naman siya nai-stress na araw-araw iikutan niya. Bakit ayaw mo pang mamunga? Hindi. Tapos naaasar ka, may konting bunga, nilalatig mo, bilisan mo, lumaki ka. Ang magsasaka po, he'll do his part. Okay? Didiligan niya, tatanggalan ng mga damo-damo, tapos matutulog. Habang natutulog siya, the Lord is doing something doon sa pananim niya, and eventually, tutubo yon. But wala ka nakita po na magsasaka na na-stress, na inuhukay ulit. Sandali, ba't ang bagal mong tumubo? Tapos dinagdagan ng tubig. Alam niyo yon, yung minsan kaya tayo nai-stress. We're fast-tracking yung blessing ni Lord eh. Kaya mali ang diskarte. Ang pagtulog po sa gabi, you are trusting that God is doing something. Kaya, Cheryl, alam mo, isang sign ng taong hindi stress, nakakatulog sa gabi. Totoo. Yung mahimbing. Mahimbing. Ang taong stress, nakapikit na. Nag-iisip pa, oo. Or tulog ka na, pero kalahati ka lang, you're just, half asleep, no? Tapos napapaliginipan pa yung problema. Oo. Eh di ba si Jesus tulog sa boat in the midst ng bagyo, natutulog? Nasa-stress yun. Wala ka bang gagawin? Sinisip pa si Ganyan lang. Jesus. Wala kang pakialam sa amin. Oo. Diba? Kalma lang. I know it's hard. Mga kapatid, di ba, Pastor Jeff? I'm sure sa lahat ng mga kinounsel mo, pag sinasabing kalma, ano ako kakalma, Pastor? So, bukas na yung Jew. Oo, yung mga ganun, diba? So, sabi nyo nga kanina, pray. Yeah. O, paano maaaring maging instrumento ang panalangin sa pagbabawas ng stress? Yeah. At ano rin po yung papel ng simbahan sa pagtulong sa mga tao na makayanan ng stress? Na Correct. ako, ang halaga yung sa akin, base po sa aking experience, I am just so blessed and grateful that I have found a community, a group, Kasi
regalo po yan ng Panginoon. Correct. Regalo po ng Panginoon na maging bahagi tayo ng isang church, ng isang komunidad. Correct. Kasi sila ang magpaparamdam sa'yo na Kaya mo yan. kaya mo yan. At saka God got you. Yeah. He got your back. Yung Yes. ganon tipo. Well, sabi rin sa Galatians 6:2, carry each other's burden. Ang ganda ng verse na yan. Pag meron po tayong mga kasama, lalo na sa context ng spiritual family, okay, nakakagaan po ng binibitbit natin. Bakit? Well, common sense. Maglalabas ka ng sofa sa bahay o kahit anong appliances o furniture. Pag marami kayo nagbubuhat, di ba nasi-share yung burden, yung bigat. Pag nag-iisa ka nagbubuhat, yun pa naman gusto ni si Satan, yung kayang-kaya kang cornerin mag-isa. Kasi ang strategy po ni Satan, isolate and conquer. Divide and conquer. Pagka nag-iisa ka, na-isolate ka, kaya-kaya kanyang buryungin. O ano ka, wala nagmamahal sa'yo. Kaya, ingat lang kasi, Cheryl, yung chronic na po yung stress, minsan nagle-level up na yan. Parang depression na siya. Yung depression, pag nag-level up, nako, yan na yung tinatawag na meron ka ng mga iniisip, tapusin ko na lang kay buhay ko. Parang ito na lang yung solusyon to get rid of this pain. Kaya, ang ganda ng sinabi natin, Cheryl, community plays a major role. As a long study po na ginawa sa Harvard, ano ang secret ng mga taong mahaba ang buhay, saka masaya ang buhay? This is like decades of studies na ginawa. 5-6 na dekada nilang inaral, sinubaybayan yung buhay ng mga sophomore po sa Harvard. Yung mga tumagal ng mga 50 years in their marriages at masasaya at mga malalakas ay ang mga taong nasa loob ng komunidad. Ang mga taong may mga kasama, tumatanda, na nag-i-enjoy na magkakasama sa buhay, na-encourage po ang isa't isa. Kaya kung kayo po ay walang komunidad sa simbahan, I think masuggest ko, find a local church, find a community na magkakaroon kayo ng sense of, carrying each other's Yes. burden.